Talino na yung mga bata ngayon eh. Nag-share sila ng Wi-Fi connection via QR code. Kaya hindi natin maiwasan kahit anong change ng password. Since nag-create ako ng video about MAC address filtering, bumuhos or bumaha yung mga katanungan regarding that. That's why I'm creating this video para sa EcoLife 5v5 na MAC address filtering. Meron pala akong na-discover doon na settings na bagong sa akin. Stick until the end of the video para malaman nyo kung ano yung mga bagong configuration about sa MAC address filtering sa EcoLife 5v5. So ito yung mga default na modem na dinideploy ni Globe sa mga condo, G-Fiber, tsaka G-Fiber prepaid para malaman nyo kung paano i-configure yung MAC address filtering. Welcome to Elmer Shock's Tech Talks. Mag-click ka ng 192.168.254.254. Yan po yung default. 192.168.254.254. So, yung modem natin ngayon is a HG814 5v5 version 2. So, napakalaki yan, ha? So, version 2. EcoLife na modem. GPON terminal. So, yun yung gagamitin natin ngayon as a app interface. So, yun. First is kailangan natin mag-refresh. After refresh, check muna natin. Punta tayo dito sa setup. So, yung admin na password is nasa description. Yung password is nasa description. Yung username is admin. Yung password is yung mataas na password. Tapos, click nyo lang yung login. So, after that, makikita nyo na yung status ng modem. Kung naka-green yung internet papunta sa modem, ibig sabihin, you're good yung Wi-Fi connection nyo. Tapos, yung ito Wi-Fi configuration, reset, USB, pwede nyo kasi yan i-click pag mga ganito. Pero, dito na tayo kung MAC address filtering yung gagamitin natin. Advanced configuration, Wi-Fi security, then MAC address filtering. So, ito na pre-config. So, kailangan ito by default, hindi siya naka-check. Pag chinek na yan, magiging take effect na yung MAC filtering. So, after that, kailangan nyong mag-whitelist. Ibig sabihin ng whitelist is itong mga naka-enroll dito, nakaka-access siya sa internet. Kung blacklist yung gagamitin nyo, tapos nakakalagay dito, itong lahat ng naka-enroll dito, hindi makakonect sa internet pag blacklisted. Kaya, kailangan natin i-whitelist. Ibig sabihin, lahat ng gusto nyong makakonect is kailangan nyong ma-enroll dito sa MAC address. So, whitelist, tapos new ka lang. Kung merong mga existing, yan magko-connect yan. Tapos, automatic na yan. Automatic. For example, ito, naka-connect sila via LAN. Click lang ng apply. So, naka-whitelist na yan. So, yun. MAC address of the PC connected to this device. Yun. Kailangan mo nang mag-connect. Else, hindi ka na makaka-enroll. So, yun. Ito yung nangyari, oh. Parang na-disconnect. Uy, na-disconnect. Accidentally kung na-block yung sarili ko. O, balik tayo. So, balik ulit. Nakaka-access na tayo ulit ng modem. So, login lang tayo. The same. So, guys, make sure careful tayo dito sa security configuration kasi MAC address. So, dito sa MAC address, kailangan nyo talagang i-whitelist. Tapos, kailangan nyong i-allow yung ano nyo, yung
ito SSID. So pwede kasi dito sa Wi-Fi MAC address so dito siya pwede mong i-whitelist. So meron palang dalawa to. So merong MAC address filtering na ito is for LAN. MAC address filtering, ibig sabihin LAN lang ito. LAN lang siya nagte-take effect. Ito, merong Wi-Fi MAC address filtering. So dito magwa-whitelist ka rin. So select mo lang yung anong cellphone yung gusto mo. For example, si Oppo, sarili ko, yan, nakikita agad. So yan. So meron dalawang MAC address pala na na-discover natin. So ito para sa naka-LAN cable. So whitelist mo lang din mga PC mo, laptop, computer, pwede dyan. Habang ito naman si Wi-Fi is ito specific sa wireless connectivity. Kaya mayroon rin ng comment na meron palang dalawang MAC address. Okay? So yun. Maraming salamat. And I hope ilagay nyo lang dito whitelist tapos enable. So lahat ng naka-whitelist kung bakante yan, walang makaka-connect sa Wi-Fi nyo. Kaya pala yung discovery. So uncheck ko na lang to para hindi ma-block yung mga user ko kasi merong mga gumagamit ngayon. Ito para sa PC tsaka laptop. So yun, pwede silang mag MAC address. So dalawa na pala yung security. Buti na lang maganda yung nilagay ni Ecolife 5v5. So at least nagkakaroon kayo ng idea na meron palang MAC address para sa LAN tsaka merong Wi-Fi MAC address filtering. Okay? So yun. Dito na makikita. So yun, 6 devices. Ito yung para sa Wi-Fi MAC address filtering na naka-Wi-Fi devices. Ito naman is yung naka-MAC filtering lang. So magiging take effect. So maraming salamat. Kung meron kayong natutunan, paki-share and subscribe na lang sa channel. Maraming salamat.